Face to Face dito sa TV5. Sabi niya, nung siya'y umuwi sa probinsya, nalungkot ka. Bakit ka nalungkot, Darwin? Nalungkot po ako po. Kasi po wala naman po akong pagkukulang sa asawa ko. Oh, Kasi magsahod ako 4,800, papadala ko sa kanila. buo. Buo, papadala ko sa Oh. kanila. Tapos ang matira sa akin, 500 na lang. Oh, Yung 500, kasiyahin ko sa loob ng 15 days. oh. Tapos, Mahirap din yun. tapos ibili ko ng bigas, 10 kilo. So, anong kinalaman nun? Imposible Anong kinalaman nun sa kalungkutan nung pag-uwi mo ng probinsya? Siguro po, sa tukso na po. Kasi nung pagdating ko dito, binigyan ako ng katexmate. Sabi, text. Binigyan ka ng ka-textmate. Oo. Sino nagbigay sa'yo ng ka-textmate? Binigyan ako ng katexmate sa kasama ko. Sabi niya, Oh, di ba gastos din yun? Load yun. Nakakabusog ba yung ka-textmate? siguro gano'n na po. Kasi hindi naman ako nagsisisi sa naging katexmate ko. Kasi mabait siya. Yung pagmamahal sa asawa ko, doon ko nararamdaman So, aminado ka na nang dahil sa kalungkutan, kaya nahulog ang loob mo dito sa ka-textmate mo. At yung ka-textmate mo na yon ay si Julieta. Opo. O bakit sinasabi mong pag-uwi mo ng probinsya, nalungkot ka, iniwang ka? Dahil- Sino nang iwan sa'yo? Dahil po, malungkot ako po. Nung sabik na sabik kong mayakap ko sila, anak ko at asawa ko. Nung pagdating ko doon, nagbibihis yung asawa ko, pumunta ng sayawan. Tapos umuwi nun, mga madali ng araw na alas 4 na umuwi. Parang pinaalis ako po na pabalik na lang man ng Maynila. Kaya nagawa ko to na paksilan ko sila. Nagpaksil na lang ako. Tapos nung pinagpalit ko na si Jean, yun naman, okay naman yung relasyon namin. At saka mabait siya. Yung pagmamahal sa asawa ko noon at pagmamahal ko sa asawa ko ngayon, nandoon ko nakita nung pangalawa. Paanong Nangyari. umabot sa puntong nagkaroon ng ganong panukala na magsama silang nangyari po dalawa sa noon. isang bahay? Kasi po, nung pagdating ko, kinausap ko sila, okay lang kayo? Eh, sabi naman ni... Paano magiging okay yun? Kasi okay lang yung pagdating nila. Nung pagkatapos na sinampal ako, sinisipa-sipa ako. Hindi okay yun, Kuya Darwin. Para sa akin, hindi okay yun. Pero nung kinausap ko sila, sabi, okay lang daw. Okay, ito diretsahang tanong, Darwin. Base sa research, ang lumalabas kasi ay kaya mo sinabihan ng ganung panukala si Mary Jane kasi sinabi mo sa kanya na kapag hindi siya pumayag na tumira sila sa iisang bahay, ay hindi ka na magbibigay ng sustento sa kanya at sa mga bata. Kaya ang nangyari, tinitiis na lamang ni Mary Jane na ganun ang setup na nasa kabilang kwarto ay ang iyong eskabetche. Yun ko nilagay sa kabilang kwarto po. Kasi, yun na nga. Tinakot mo ba si Mary Jane? Mas pinili po? po kasi siya ng Sinabi mo na escabeche. hihinto mo yung Mahilig sa sustento? escabeche kasi yan. Sinabi ko po. Nako. Para lang umalis yung isa. Saan ka natutulog? Kasi minsan lang ako matutulog doon. Pero doon ako sa taas matutulog kay Beng. Kay Julieta ka natutulog? Oh, yes. Opo. Bakit ayaw mo nang makasiping si Mary Jane? Minsan doon ako matutulog. Sabi naman niya sa akin, umalis ka, wala ka namang hiya dito eh. So parang ang sinasabi mo ay nandiyan ka na lamang para kay Mary Jane dahil may anak kayo, pero talagang ang mahal mo ay si Julieta. Parang ganun ba? Kung siguro po, kung papiliin ako, mamimili ako. Kailangan talaga niyang pumili, hindi ba, Doktora? Una sa lahat, hindi naman natin sa nilalahat, pero madalas nating naririnig yung ganitong kwento na kapag ka ang isang lalaki ay nadidestino sa ibang lugar, abay, kadalasan nangyayari, may souvenir. O kaya may karelasyon dahil nga sa hindi nila siguro marahil kaya yung long distance relationship. At parang ang ito, aminado naman si Kuya Darwin na kasi siya ay na lolongkot.
syempre alam nila na maaalis din sila dun sa lugar na yon eh. So kung may mangyayari man na sabihin na natin magkaroon sila ng relationship sa ibang lugar, ang punto dito, never sila nag-iisip na wala naman akong commitment eh. So kaya kong lusutan ito. Kung kayang lumusot, gagawa ng paraan ng palusot. Nagaya ng ginagawa dito ni Kuya ngayon eh, na lahat ng klase ng pagpapalusot nandoon. Dahil kasi parang feeling niya, wala talaga siyang commitment eh. Hindi nga niya inisip na, kung sakasakaling nakauwi siya noon at sabi niya, mahal niya mga anak niya, kahit na wala si Mary Jane, yung mga anak niya, may concern siya doon sa mga batang yun. At huwag niya sasabihin na lagi na... At ang ikinagugulat nga ng marami ay bakit hindi nakikita ni Kuya Darwin na itong ginawa niya ay actually parang mas gumulo at lalong talagang nagkaroon ng komplikasyon nung pinagsama niya sa isang bahay at yung epekto nung ginagawa niyang pagbablackmail kay Mary Jane. Kasi Chang, may At mga... napapangiti si Kuya Darwin kasi akala niya pogi points yon. Ano po? Gwapong-gwapo talaga. Gwapong-gwapo talaga naman. Hindi naman siguro kasalanan ng umibig eh. Ay. Alam mo Kuya, ganito yan eh. Kahit na sabihin mo sa mukha, sa iba, ang tingin nila, hindi kagwapuhan ng isang lalaki, pero pag napaka-responsable, napaka-maayos na, na ama sa kanilang mga anak, napakagwapo ng tingin nila. Pero yung ginagawa mo ngayon, lalong nagpapapangit sa'yo. So wag mo sasabihin gumagwapo ka dyan. Oo nga. Naku, salamat Dr. Camille. Siguro, eto na lang mga kasawsawan sa pamamagitan ng pagboto, ha? Kung kayo ay naniniwala na gwapo at lalong ikinagwapo na may dalawa siyang babae sa isang bahay, ang itataas nyo ay pula. Ngayon naman kung naintindihan nyo bakit nagkwento at nag-guilty ang kaibigan at nagkwento nga doon sa kanyang kaibigang nasa probinsya at pinaluwas dito, ang itataas nyo ay puti. Gusto kong malaman ang inyong opinion. Ikinagwapo ba na may dalawang babae sa isang bahay? Kinagagwapo ba yan ni Darwin? Mag-photo hands nga tayo. Dali! Darwin, nakita mo naman na halos karamihan sa mga sosawera mga babae na siyang dapat sila ang nagsasabi kung ang isang lalaki nga ay gwapo o hindi. Antayin natin iba ang magsabi. Huwag tayo magbuhat ng sariling bangko. Yan ang ating boto, Hans. Reaksyon mo, Darwin, na parang ang sinasabi ng mga sawsawera at sawsawera ay hindi mo ikinagwagwapo yon. Yung nag-uwi ka ng dalawang babae sa isang bubong. Oo nga, hindi naman siguro ikagwapo yun. Pero para sa sarili ko, gwapong tao ako. Kasi nakadalawa akong asawa. Yabang mo! Pero po, Pinapanindigan mo hindi mayabang ka! po tinalikudan ang responsibilidad ko. Pero gaano katotoo, Darwin, na eto ngayon ang nagiging problema? Parang naiitsapwera si Mary Jane at ang parang umaastang original at first lady ay itong si Julieta. Bakit nagkaganon? Siya yung nasa second floor, si Mary Jane nasa first floor. Kasi po, kay Mary Jane po, mahal ko man siya, mahal ko siya. Pero si Bing, doon ko nalalaman, doon ko na ang pagmamahal na hindi ko nararamdaman pagmamahal kay Jane. Sinungaling ka! Parehas kayo! Kasi ito si Bing, kahit yung hindi ginagawa sa asawa ko noon, ginagawa ni Bing. Halos paliguan niya ako. Bibi niya ako. Kasi ang pag-aalaga ni... Hindi lang Jane, kaya kasi bago siya? Hindi na po. Gaano na ba kayo katagal ni Julieta? Ano po, 3 taon na ho. Oh my! Matagal na rin. Yes, Kayo po. ni Mary Jane? Kami ni Mary Jane, 5 na po kami, 5 years na po kami nagsama. Abay, mabuti pa, alamin na muna natin kung bakit ang babaeng nasa second floor ay umaastang first lady. At ang tanong nga rin ng lahat, girl, ba't ka pumayag na pagsamahin kayo sa isang bahay? Narito si Julieta Beng Ruber o Rubber. Pasok! Sandali lang! Bitawan mo, Carla! Julieta!
Abangan nyo, magbabalik po ang face-to-face. Diretsahang tanong, bakit ka pumaya sa naging kagustuhan ni Darwin na pagsamahin kayo sa Siyempre isang po, bahay? ayoko naman po na mawala ng tatay yung mga anak ko. Maliliit pa po sila. Kasi itong babae na to makapalang mukha talaga. Siyempre natatakot din yung asawa ko. May mga kamag-anak yan. Hoy! Mas makapal yan! Baka sa'yo gas-gas na! Facebook sausawa na mga kapatid. From Femi M. Havil. Hello, Miss Amy. Parati kaming nanonood ng F2F dito sa Bahrain. Minsan nakakatuwa but sometimes nakaka-touch yung mga story ng mga tao. And in the end, meron tayong mapupulot na lessons. Miss Amy, pwede bang pakibati mo naman yung mother ko at ang aking friend na mag-birthday this Sunday na si Inang Konsing Musni. 83 years old na siya. Parati siyang nanonood ng face-to-face. Thanks and more power to you.